Gabriel's point of view. Maaga kong uuwi ngayon galing office. Sa totoo lang ay ayaw ko munang umuwi dahil baka masigawan ko na naman si Ashley. Tuwing nakikita ko kasi siya ay naaalala ko si Rose. At nagagalit ako dahil mukha talagang wala siyang balak sabihin sa akin ang tungkol sa kapatid ko. Parang wala lang sa kanya na may tinatago siya sa akin. Noong isang araw nga ay inutusan ko si Judy na kunin ang laptop ko sa kwarto namin. Dahil nakalimutan kong dalhin at nakababa na ako sa sala. Sa halip ba naman na ibigay na lang niya kay Judy ang laptop ko, ay siya mismong nagbaba at nang nasa huling baitang na siya ng hagdan, ay nadapa pa siya dahilan ng pagkabasag ng screen ng laptop ko. Sa sobrang inis ko noon ay nasigawan ko siya. Humingi naman siya ng tawad sa akin at nangatwira na nahihilo raw siya. Napakunot noon naman ako nang makita ko ang mga kasambahay namin sa garden pagbaba ko ng kotse. Kaagad naman akong nagpunta ron at nakita ko sila manang trimming kasama si Ashley na may 3 lalaki na mga nakasuot ng pang-construction. Nakita ko pa na pumapalakpak ang asawa ko. Agad ko namang tinanong si Manang kung anong meron. Habang si Ashley ay hindi pa rin ako napapansin. Sir, si ma'am kasi. Nagpalagay po ng 3 sprinkler para daw po hindi na kami mahirapang magdilig. Napatango na lamang ako. Kung ano-ano na naman ang naisipan. Nagiinit na naman ang ulo ko sa kanya. Napansin lang ako ni Ashley nang umalis ng mga gumawa ng sprinkler. Sinanyasan ko ang mga katulong na iwan muna kami, na agad namang mga sumunod. Ano na naman to? Pagalit kong tanong. Sana hindi mo masamain na nagpalagay ako ng sprinkler dito sa garden. Sayang kasi ang oras na nilalaan nila kapag nagdidilig sa halip na iba na ang ginagawa nila. Mahinang sabi niya. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Kung hindi pa ako maagang dumating, ay hindi ko pa malalaman. Baka nakakalimutan mo na nasa poder pa rin kita, Ashley. Magkasalubong ang kilay kong sabi. Humarap naman siya sa akin at lumapit. Hindi ko nakakalimutan yon, Gabriel. Hindi ko nakakalimutan na dayo lang ako rito. Naluluha niyang sabi. Tama, dayo ka lang. Kaya dapat ay alam mo kung saan ka lulugar, Ashley. Hindi ka pwedeng magdesisyon sa bahay na to nang walang pahintulot ko, maliwanag. May kalakasan kong sabi habang nakatingin sa kanya. Bigla namang nagseryoso ang mukha ni Ashley. Sorry ha, kung lagi ko nalang pinapakialaman ng mga gamit mo, ang mga pag-aari mo. Sorry kung napakapakaalamera kong tao. Wala nga naman akong karapatan dito sa mansyon na to eh. Salamat sa pagpapaalala mo, Gabriel. Nagulat ako sa sigaw ni Ashley. Ang mas malala pa ay tinuro niya pa ako. Sabihin mo kung galit ka dahil nagpalagay ako ng mga to. Sabay turo niya sa mga sprinkler at lumuhod sa tapat ng isa. Ito? O hayan, tatanggalin ko na. Pasensya na sa abala. Sabay tanggal niya sa mga lupa na kakabungka lang kanina. Malapit sa sprinkler, gamit ang mga kamay niya. Nilapitan ko naman siya. Hey, don't act like a brat, Ashley. As if you can remove the sprinklers. Natatawa ko pang sabi. Tumayo ito at tumingin sa akin ng matalim. What? Nagkakaila kong tanong. I hate you, Gabriel. I hate you so much. You're so arrogant. You don't deserve to be loved. Sabi niya at pinagbabato ko ng lupa. Agad naman akong umiwas sa mga binabato niya. Hanggang sa mapagod na lang siya at umiiyak na lang habang nakatayo malapit sa akin. Nakayuko siya at nakakuyom ang mga kamay. Bigla ay parang may humaplos sa puso ko. Pinaiyak ko na naman ang asawa ko. Sa hindi ko alam na dahilan ay nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Nagpumiglas siya ng nagpumiglas habang sinasabihan ako ng mga masasakit na salita. Ngayon ko lamang siya nakita na ganito. Shhh! Pag-aalo ko kay Ashley. Pero lalo lamang lumakas ang iyak niya
at pilit pa ring umaalis sa mga bisig ko. Nang tuluyan siyang makaalis sa mga bisig ko ay tumingin siya sa akin na may mga luha pa sa mata. Nakaagad ko namang tinuyo pero napapalitan pa rin ng panibagong luha. "Please, Gabriel, don't make me realize that you're not deserving for my love," she said, then left me speechless. Wait, did she just confess to me? Agad ko naman siyang sinundan sa kwarto namin. Pagdating ko sa loob ay wala naman siya, pero may naririnig akong lagaslas ng tubig sa banyo. Iniwan ko muna siya at nagpunta ako sa office ko para mag-isip. Hindi muna kami pwedeng magkita lalo na at kakagaling lang namin sa away. Pagkatapos ng halos 1 oras ko sa office, ay nagpasya na akong bumalik sa kwarto namin dahil inakyat na ako ni Judy sa office ko. Maghahapunan na kasi at nasabi niya na wala raw nagbubukas ng kwarto namin nang tumawag siya. Sinabihan ko sila na hindi sila pwedeng pumasok sa kwarto namin hanggat hindi namin pinapahintulutan. Kaya kailangan pa nilang kumatok at magsabing papasok. Kapag wala silang nakuhang tugon, ay hindi nila pwedeng buksan ang pinto. Pumasok kaagad ako sa kwarto namin para rin makapagpalit ng damit. Napakunot ang noo ko nang nasa banyo pa rin si Ashley. Kinatok ko na tuloy siya sa loob. "Ashley, open the door. Dinner's ready. Kanina ka pa riyan." Pagkausap ko sa kanya habang kinakatok siya sa pinto ng banyo. Ang tagal kong kumakatok pero hindi niya pa rin binubuksan. Kaya kinuha ko ng susi sa drawer namin at binuksan ang pinto ng banyo. Medyo kinabahan na rin ako dahil hindi siya sumasagot. Baka kung ano na naman ang ginawa niya. Pagbukas ko ng pinto ng banyo, ay nagulat ako sa nakita ko at hindi kaagad nakagalaw sa kinatatayuan ko. Ashley is lying on the floor, unconscious and pale. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim habang nakatingin kay Ashley na nakahiga sa kama namin. Habang ako naman ay nakaupo rito sa sofa, nakatapat ng higaan. Ang damit ko kanina ay may bahid pa ng mga luha, ay suot ko pa rin dahil hindi ko magawang magpalit. Baka magising kasi si Ashley. Wala nga alalay sa kanya. Tinawagan ko na rin ang family doctor namin at sinabihan ko na rin sila manang na darating siya maya-maya. Napatingin ako sa pinto ng kwarto namin nang may kumatok roon. Nariyan na yata si doktora. "Come in." Sabi ko na tama lang para marinig ng nasa labas. Kaagad namang pumasok si Manang Trining kaya napatayo ako. "Dumating na ho ba si Doc?" Umiling lang ang huli sa akin at lumapit kay Ashley. "Napunasan mo na ba siya ng basang bimpo?" Tanong niya sa akin. Sinabi ko kasi sa kanila kanina ang nangyari kay Ashley. At sobrang nag-alala sila sa kanya. Hinabilin tuloy ni Manang na punasan ko ng bimpo na galing sa maligamgam na tubig para mahimasmasan daw ito. Mahal na mahal talaga si Ashley ng mga kasambahay namin. "Bakit ho umakyat pa kayo? Baka rayumahin na naman kayo." Paalala ko sa kanya. Matanda na kasi si Manang at noong huling akyat niya ay nirayuma siya kaya simula nun ay hindi ko na siya pinapaakyat hanggat maaari. "Ano ka ba naman iho? Hindi na nga ako pumapadhik dito eh. Ngayon na lang ulit. Hindi naman naatake ang rayuma ko kaya huwag kang mag-alala." Nangingiti nitong sinabi at tinabihan ako sa sofa. Sakto naman na dumating na rin si doktora. Pag-upo ni Manang at kaagad na tinignan si Ashley. "Basta naabutan ko na lang siya na nakahandusay sa loob ng banyo, Doc." Paliwanag ko matapos niyang itanong ang nangyari. "Sa tingin ko, Mr. Del Socorro, ay stress ang misis mo kaya nag-pass out siya kanina. Look at her. She's a little bit pale and tired. Kailangan na kailangan siguro ng katawan niya ng pahinga, kaya ito na ang bumigay." Paliwanag ni doktora. Napakunot noon naman ako. Stress? Nandito nga lang yan sa bahay. Paanong mas stress pa siya kaysa sa akin na pumapasok sa opisina araw-araw?
Pero doktora, hindi naman po siya nagtatrabaho. Lagi lang po siyang rito sa bahay at kung aalis man ay gumagala lamang. Kaya paanong stress siya? Sabi ko naman. Tumikim si Manang na nakikinig sa sinasabi ni doktora. Gusto ko lang pong sabihin na laging nahihilo si ma'am nitong mga nakaraang araw at linggo. Kung minsan po ay tulog ng tulog. Hanggang sa nangyari na nga po to. Sa tingin niyo po, doktora, ay stress po ba ang dahilan? Tanong ni Manang. Sa halip na si doktora ang sumagot ay ako ang sumagot. Lagi, kailan pa? Naalala ko tuloy ng minsan na naibagsak niya ang laptop ko at ikinatwiran niyang nahihilo siya. So all this time, hindi naman pala siya nag-iinarte. Simula ho nang umalis kayo at sinabi niyong may business kayong aasikasuhin sa China, ay lagi po siyang nagsasabi na nahihilo. Pero pagkalipas naman po ng ilang oras ay nawawala rin. Sabi ko nga po sa kanya ay magpatingin na siya. Pero ayaw niya dahil natatakot daw siya sa magiging findings ng check-up niya. Tinignan ko ng masinsinan si Ashley na medyo namumutla pa rin. I suggest, Mr. Del Socorro, to bring your wife to a gynecologist. Mas makakatulong sila sa'yo. Natigilan naman ako sa sinabi ng doktor. Gynecologist? Don't tell me. Yes, Mr. Del Socorro. Try to consult gynecologist. Baka nagdadalang tao ang asawa mo. Dahil nga gaya ng sinabi mo ay, lagi lang naman siyang nandito. Base na rin sa mga sinabi ni Manang, ay symptoms yon ng pagbubuntis. Mas mabuti kung mapatignan mo na siya kaagad. Dahil kapag tama nga nabuntis siya, ay maaagapan ng ganitong pangyayari. Napatingin na lamang ako sa kawalan habang tumatungo kay doktora. Nagpasalamat na ako sa kanya at siya naman ay nagpaalam na rin dahil medyo gabi na. Hinatid ko na sila ni Manang Trining sa baba habang si Michelle na ang naghatid kay doktora hanggang sa gate. Ashley's point of view. Napahilot ako sa sentido ko bago tuluyang imulat ang mga mata ko. Nagtataka ako kung bakit napunta ko rito sa kama at natutulog gayong ang huling naaalala ko ay umiiyak ako sa banyo. Napahawak ko ng marahan sa tiyan ko nang makaramdam ako ng gutom. Tinignan ko ang orasan at 11:00 na pala ng hating gabi. Sandali kong pinasadahan ang pwesto ni Gabriel sa kama. Pero wala siya rito. Wala ring bakas na natulog siya sa tabi ko. Baka nasa office at may tinatapos pa. Maaga nga pala siyang umuwi at baka may ginagawa sa office niya rito sa mansyon. Ganoon talaga yun minsan eh. Inuuwi niya ang gawain niya na trabaho rito sa mansyon. Nagpa siya akong bumaba sa kwarto para kumain ng hapunan. Hating gabi na ay kakain muna ako ng kaunti dahil hindi ko na kayang indahin ang gutom ko. Hindi kasi ako sanay na nalilipasan ng gutom. Pagdating ko sa dining table, ay may ilang nakatakip na ulam. Ganito kasi rito. Laging nasa mesa ang mga hindi naubos na ulam para kapag may nagutom ay may makakain. Minsan ang dalawang guard namin sa gabi ay pumapasok dito para kumuha ng pagkain. Wala naman kay Gabriel yon dahil ang ayaw niya ay ang nagsasayang ng pagkain. Kahit sobrang gutom ako ay hindi ako kumain ng sobrang dami. Nababahala kasi ako sa sabi-sabi na bawal kumain ng sobra sa gabi. Isang sandok lang ng kanin ang kinain ko. Isang piraso ng baboy mula sa sinigang at gulay nun ang hapunan ko. Nagpapahinga lang ako saglit pagkakain ko at bumalik na ako sa kwarto nang bigla akong mag-crave ng gatas. Busog naman ako pero bakit hinahanap-hanap ng bibig ko ang gatas? Nagtimpla na ako ng gatas dahil may stock pa naman at dinala ko na lang ang tinimpla ko paakyat sa kwarto namin. Papasok na sana ako sa loob ng kwarto namin nang saktong lumabas naman si Gabriel mula sa loob. Nagkagulatan pa kami pero ang timpla ng mukha niya palabas kanina ay alalang-alala. "Where have you been?" Mahina niyang sabi.
Himala yata na hindi siya galit sa akin. Itinaas ko naman ang hawak kong mug ng gatas. Kumain ako ng dinner, nagutom kasi ako eh. Sagot ko at tuluyan ang pumasok sa kwarto namin. At inilapag sa coffee table ang gatas ko. Pumasok na rin siya at tumuloy na ng higa sa kama. Nagulat pa ako nang tanungin niya ako. Akala ko kasi ay hindi na niya ulit ako papansinin. How are you feeling? Nilingon ko naman siya pagkatapos kong uminom ng gatas. I'm fine. A little bit weak pero nawala na nang kumain ako. I saw you earlier inside the bathroom, lying on the tiled floor, pale and unconscious. Natigilan ako sa pag-inom ulit ng gatas. Ako? Nahimatay? Naalala ko tuloy bigla na nakaramdam ako ng hilo kanina. Nang pumanik ako galing garden. Naamoy ko kasi ang niluluto ni Manang Trining kanina na longganisa. Nang pumasok ako sa mansyon. At nanuoti yun sa ilong ko hanggang sa makapasok ako sa kwarto. Pagkapasok ko tuloy rito sa kwarto ay dumiretso kaagad ako sa banyo. Para sumuka at unti-unti akong nakaramdam ng hilo. Then suddenly, everything went black. May longganisa pa nga akong naabutan sa dining table kanina nang bumaba ko. Pero hindi ko na pinansin dahil ayaw ko talaga ng amoy. Binaling ko na lang ang tingin ko sa gatas. Sorry, baka naabala pa kita. Halos pabulong kong saad. Bakit ka naman magiging abala sa akin, Ashley? I am worried earlier. Next time, be careful. Kahit na hindi kita na itatrato ng tama, you're still my wife. Hinawakan ko na lang ang handle ng mug para pigilan ang namumuong luha sa mga mata ko. Gabriel's point of view. Napabuntong hininga ko habang binabasa ko ang laman ng annulment papers namin ni Ashley. 2 buwan matapos ang kasal namin ni Ashley ay inayos ko na to. Sa unang mga buwan kasi ay wala akong makitang improvements at si Cindy talaga ang laman ng puso ko. Sarado ang puso't isipan ko na tanggapin ng asawa ko. Hinahanap-hanap ng pagkatao ko si Cindy. Ngayon naman na nakapag-isip-isip na ako na tanggapin si Ashley unti-unti sa buhay ko. Ay tsaka naman dumating ang tungkol kay Rose. Bibigyan ko pa ulit siya ng ilang linggo para sabihin sa akin ang tungkol kay Rose ng kusa. Pero kapag hindi niya nagawa yon, hindi ako magdadalawang isip na pirmahan ang papers na to. Kung buntis man siya, ay hindi ko naman pababayaan ang anak ko sa kanya. Hindi ako makakapayag na bilog-bilugin niya ang ulo ko. Maawa naman siya sa amin ni Rose na matagal nang hindi nagkakasama.